Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Dayang. Dear Kathy G, magandang hapon. Ako nga pala si Dayang, 22 years old, from Laguna. Sumulat ako sa inyo dahil may isang pangarap na hanggang ngayon parang multong sumusunod sa bawat hakbang ng buhay ko. Kathy G, bata pa lang ako, malinaw na sa puso ko na gusto ko talaga ang gusto kong marating. Pangarap ko maging psychologist balang araw. Mahilig kasi ako makinig sa kwento ng mga tao, sa saya, sa sakit, sa mga lihim na hindi nila masabi sa iba. Gusto kong dumating ang araw na ako naman ang makakatulong sa kanila. Na ako ang magiging sandalan ng mga taong minsang nawawalan ng direksyon sa buhay. Iyon ang pangarap ko, Kathy. Iyon ang pinanghahawakan ko habang tumatanda ako. Pero Miss Kathy, hindi pala lahat ng pangarap ay madaling makuha. Noong nag-apply na ako sa kolehiyo, excited akong nagpasa ng application sa 3 university. Lahat yun may kursong psychology. Habang pinapasa ko ang mga requirements, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, kahit isa lang. Kahit isa lang ang tumanggap sa akin. Hanggang dumating ang araw ng resulta, Kathy. Isa-isa kong binuksan ang emails. Isa-isa kong tinignan ang mga pangalan ng mga nakapasa. Aaminin ko, Kathy. Umasa ako, pero hindi ko nakita ang pangalan ko. Hindi ako nakapasa sa kursong BS Psychology sa 3 university na inaplayan ko. Parang gumuho ang mundo ko po noon. Parang sa isang iglap na wala ang direksyon ng buhay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nagpursige naman ako sa pag-aaral ko. Nagdasal naman ako at humiling na sana ibigay sa akin ang pagkakataong ito. Pero bakit hindi pa rin sapat, Miss Kathy? Sobrang sakit. May bahagi sa puso ko na nabigo ako. Ayoko sanang masayang ang pagkakataon na makapag-aral kaya napilitan akong kunin ang kursong hindi ko kailanman nakita ang sarili ko. Ang BA Communication. Sa unang araw ng klase, Kathy, pilit akong humingiti noon. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka ito na nga ang landas na para sa akin. Pero habang tumatagal, lalo akong nakakaramdam ng bigat. Sa bawat lecture, sa bawat assignment at exam, may boses sa loob ko na paulit-ulit na nagtatanong, masaya ba talaga ako dito? Kasi may mga gabi na umiiyak ako ng tahimik. Iniisip ko kung bakit hindi ko nakuha ang kursong gusto ko. Iniisip ko kung bakit parang araw-araw akong hinahabol ng pangarap na hindi ko natupad. Iniisip ko kung bakit ba ako nabigo sa bagay na gusto ko. Para siyang multo na hindi ako pinapatahimik. Tuwing nakakakita ako ng balita tungkol sa mental health, tuwing may naririnig akong usapan tungkol sa psychology, tuwing may nakikita akong psychologist sa TV, Kathy, napapaisip ako. Paano kaya kung yun ang kursong tinatahak ko ngayon? Paano kaya kung binigyan ako ng pagkakataon na tahakin ang pangarap ko? Hindi naging madali para sa akin ang manatili sa kursong hindi ko naman pinapangarap. Maraming beses akong nawalan ng gana. Maraming beses kong tinanong ang sarili ko kung may patutunguhan ba talaga ang lahat ng ito. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko pa ring lumaban. Pinilit kong harapin ang dahilan para magpatuloy at makita ang magagandang bagay sa buhay na meron ako ngayon. Natuto ko makisama. Natuto akong tanggapin ang sitwasyon ko kahit hindi ito ang pinapangarap ko. At ngayon, Miss Kathy, konti na lang. Konti na lang at gagraduate na po ako. Pero kahit na ganun, proud ako sa sarili ko dahil kahit hindi ko gusto ang kursong ito,
Kinaya kong tapusin ng 4 na taon ang buhay ko. Pero may bahagi pa rin ng puso ko na parang may hinahanap. Isang pangarap na hindi pa rin tuluyan na nawawala. Kaya hanggang ngayon, Miss Kathy, may mga tanong pa rin akong dala-dala sa puso ko. Paano kung ang kursong tinatahak ko ngayon na hindi talaga para sa akin? Dapat ko bang ipagpatuloy ang landas na nasimulan ko o may panahon pa para magsimulang muli at sundan ang pangarap na matagal ko nang kinikimkim sa puso ko? Sa totoo lang po, minsan pakiramdam ko kung ipagpapatuloy ko pa ang pangarap ko baka mahuli na ako sa buhay. Habang ang ibang kabatch ko ay unti-unti nang naaabot ang mga pangarap nila, ako naman ay parang naiwan sa gitna ng 200. Hindi sigurado kung saan ba talaga dapat pumunta. Sa ngayon, mas lalo pang bumibigat ang lahat dahil kailangan ko ng tumulong sa mga kapatid kong nag-aaral. Alam kong umaasa sila na kapag nakapagtapos ako, makakatulong na ako sa gastusin sa bahay, Kathy. Kaya madalas kong tinanong ang sarili ko o itanong sa sarili ko, may karapatan ba akong habulin ang pangarap ko kung ang pamilya ko naman ang nangangailangan sa akin ngayon? Kung pipiliin ko mag-aral ulit para sundan ang pangarap ko maging psychologist, baka mas lalo pang tumagal bago ako makatulong sa kanila. Pero kung pipiliin ko namang isuko na lang ang pangarap ko at ipagpatuloy lang ang landas na nasimulan ko para makapagtrabaho at i-pursue ang path ng kursong kinuha ko, saan at paano ko naman ito dadalhin, Kathy? Kung ako mismo, ayoko ng ganito. Kathy G, sa puntong ito ng buhay ko, hindi ko na talaga alam kung alin ang tama. Kung kailan ko ba or kailangan ko bang ipaglaban pa ang pangarap ko o tanggapin na lang na minsan may mga pangarap talagang kailangan bitawan para sa ikabubuti ng lahat. Kathy, hanggang dito na lamang po. Sana kahit papano may mga nakikinig at makakaunawa po sa aking kwento. Maraming salamat sa inyong programa na nagbibigay ng boses sa mga taong may pangarap na minsan naliligaw ng landas. Thank you and God bless your program. Lubos na gumagalang. Dayang. Love Me, Kathy G.